Yon, mga kaibigan, may bago na naman tayong may interview ngayong gabi. At eto sila, isang malupit na banda. Ang kasama natin ang bandang Palos Captivus. Yon. At meron po akong katanungan. Okay lang ba? Okay lang. Medyo madali lang to, hindi mahirap. Okay. Paano na po yung banda nyo pala? Paano na po? Paano ba nabuo yung Palos Captivus? Ikaw yung magkwento, ikaw yung... Nag-start sa project, recording project lang, gano'n. Tapos hanggang sa nagustuhan na rin namin mag-gig. Tapos ayun, nagdire-diretso na siya. Nagkaroon kami ng goal kasi, so doon nabuo yung chemistry namin na mag-record at the same time, ayun nga, i-promote yung banda. So kaya nakarating din kami dito sa QC, sa siguro eventually sa Metro Manila, Mga taga-saan pala kayo? sa Bataan. Ayo ha? Saan sa Bataan? Binalubihan. Tsaka siya, Orani. So, pero yun, Bataan. Orani. Province ng Bataan. Oo. Sabihin, galing pa yung Bataan. Oo, galing yung Bataan. Wow. Talagang mabangis talaga sila. Talagang nasa puso nyo yung tugtugan. Mainit kasi yung pagtanggap ng QC sa amin, kaya parang we're the adopted son of QC. Anong year po kaya yun? Yung nagsimula yung banda? Anong year pala? 2024, nung April, tapos nagkaroon first event namin sa Aural Massacre, sa event ng Sky Church, dun sa Aural Massacre. Ayun, doon kami nag-start. Influence. Anong influence yung banda? Meron ba? Meron. Kami, magkakaiba kami ng influence kasi galing kami sa magkakaibang banda. So iba-iba yung influence namin na parang nag-meet in the middle kami, parang pinagsama-sama namin yung influence namin hanggang sa nakabuo kami ng sarili namin ng tugtog. Ikaw ba anong influence mo? International? Ikaw. Suffocation ito. Tsaka din, Defeated Sanity yan. Ikaw? Ako, more on old school death metal, tsaka yung mga BDM ng mga year 20s, 2000 na era. Ikaw? Ako, nagsimula akong Cannibal Corpse, Decapitated, then yun, na-inspire na bumuo ng originals. So, itong Palos Captivus kasi ay brutal death slam, Slam death metal. Ayun, brutal slam death metal. So, yun yung nabuo namin. Na since pare-pares na kaming mahilig sa metal or death, yun yung nabuo namin. Tsaka, syempre, malaking influence namin yung sariling atin, DFTW, yan. Mga ibang Isa yun sa main. Talaga natin yung... Doon kami nagkasundo lahat na parang, ayun yung, talaga. Some of my drum fills inspired ng DFTW. Down from the Moon. Down from the Wound ng Olongapo. Oh, jeez. At ito nga pala, sa ibang interview kasi laging nauna kung ano yung mga hawak nilang mga gamit. Tayo, tatanungin natin, kayo sir, ano pala ang hawak niyong gamit? Sa banda. Hindi, bass. Oo. Si sir. Ako, vocals talaga ako Dati pa So bali kasi ako 10 years ako nawala Galing kasi ako nag-overseas kasi ako. Bali nananahimik na ako sa bahay. Kinontak lang ako nito na wala na akong hindi na talaga ako interesadong magbanda. Pero nung kinontak niya ako parang wala silang vocalista. Uy, baka pwede kang kumanta sa meron silang event. Tapos sabi ko, sige, libre naman ako, wala naman akong gagawin. Sige. Nung nag-practice kami, yung pinag-practicean namin, nakita yung tugtog namin. Tapos sabi namin, para lang to sa event. Sabi, hindi, tuloy-tuloy nyo na. Sayang tong yung mga yung totohanin niya. Oo. So bali, Ito kayo, di ba? eto na, sige. Sige, hanggang sa tinuloy-tuloy na namin.
Ako yung taga-gitara nila. Oo. Ako yung palakolista or drummer. Pwede mag-shoutout? Shoutout kay Stock Up Louie. Ayan, Stock Up Louie. Lagi namin kasama to. Support Stock Up Louie. Lagi kami sinusuportahan yan. And then, also, kay Boss Mac Francisco. Okay, laging accommodating si, Memo. Oh, Si Sir Memo. Oh, Sir Memo. Tapos yung Bataan Bakal. Okay, sumama na kayo sa amin lagi. Huwag na kayong patambay-tambay sa bahay nyo. Magbrutalan tayo. At saka hindi lalaki yung Palos Captivos kundi dahil kay Louie ng Stock Up. Yan. Hindi kami makikilala wala kami dito sa QC kundi dahil sa kanya. Oo. Malaki utang ng loob namin sa kanya. Next question, okay lang ba? Kung hindi kayo nagbabanda, ano kaya sa tingin nyo yung ginagawa nyo ngayon? May mga ibang talent pa ba kayo? Ano? Talent ko kaya kong matulog ng patagilid sa kama. Wala talent na. Ako yung talent ko kaya kong pumasok sa trabaho na hindi ko gusto eh. Basta kumita ng pera. Yun yung ano ko eh. Basta malaki yung binabayad sa akin. Kaya kong pasukin yung trabaho na hindi ko gusto. Oo. Ako siguro baka tinuloy ko yung yung nursing. Graduate ako ng BSN. Hindi lang ako licensed pa. Nag-trip ako nila. Eto, Ako, makukontrata na lang ako ng flood control. Kontratista na ako. Ako graduate ako ng computer vulcanizing. Nag-OJT ako sa mga vulcanizing shop. okay. Ito na. Bagong segment namin. Ang sagradong tanong to mga chong. Bubunot lang kayo ng isa tapos sagutin nyo lahat kayo. Pwedeng isa lang sumagot basta kaya isa lang. Favorite ko kasi ito yung honor na. Yan, pwede mong basahin. Di ba orange? Parang rin. Di ba itong machine? Yan. Mahirap yata. Di ba ito yung I believe? Ganun. Hindi. Kung mababago ang destiny mo, papipiliin ka. Bands ka pa din pero boy band ka o maging isang ordinaryong tao ka na lang? So medyo yung tanong Mahirap yung tanong ko. Siret. Siguro. Mahirap. Gumunay ko. Yeah, Magulat kayo. Boy band siguro. Joke. Hilmopats. Si ano yung apelyido ni Hil? Efraim ba yan? Efraim. Si Hil Efraim. Mahirap kasing sabihin na mahirap kumuwala sa music eh. Ako tatanggapin ko na lang siguro yung boy band kaysa maging ordinaryong tao kasi At least nasa music ka pa rin, oo. Ako sa akin lang yun kasi at least nasa music talaga yung buhay ko eh. Parang mahirap tanggalin yung yung music sa pagkatao ko eh. Sa akin, ewan ko. ka pa rin, nandun pa rin. Oo. Wala. Okay. Pwede mo naman gawin, boy band. Bigla mong bibigatan yung mga nota, di ba? Sir. Nga pala, magaling to. Magaling Basahin natin ulit Kung mababago ang destiny mo, papapiliin ka. Banda ka pa din pero boy band ka. O maging isang ordinaryong tao ka na lang. boy band yan, Brad. Boy. Sama mo ako para dala tayong boy band. Ang hirap naman ang tanong na to. Siguro boy band. Para Band pa rin. boy band para pwede kasing sideline boy band tas call boy ganun. Diba? Pwede akong mag-apply sa Adonis yung ganun. May kita doon Adonis, pwede. Doon tayo sa kikita tayo kasi kung ordinaryong tao lang, balik tambay na naman ako. Diba? Tama. Tambay na naman tayo nun Ayun, nasagot ang tanong. At Bate, may page ba kayo? Bate. Follow nyo kami, meron kami Facebook page, Palos Captivus. Ayun, tapos shoutout ko na rin yung Bataan Bakal, Death March Production namin sa Bataan, tapos Kill the Trend. Saka yung Manslaughter, Brotherhood namin. Bate. Okay na ako, okay na ako.
Binabati ko yung mga tsahin ko dyan. Sige. Ay, si Madam, shoutout. Thank you kasi pinayagan mo ako mag-gig. Maglalaba ulit ako bukas. Sige, sir. Magpapating ka ba? Binabati ko yung mga taga-Bataan. Sana dumami yung mga yung mga gantong genre sa Bataan para sama-sama tayo dito sa QC. O kahit saan event dito sa Manila para masaya. Yan lang. Salamat sa suporta ng mga misis namin kasi supportive sila. Pinayagan kaming mag-gig. Yeah, thank you. We love you. Tugtog lang, tugtog lang. Oh, tugtog lang, tugtog. Ayun, mga kaibigan. Suportahan natin ang mga local artists, mga local banda. Kaya, wag na kayong makinig muna sa iba. Local muna tangkilikin natin. Support natin sila. Tama ba? Yes. Maraming salamat. Thank you. Thank you.